Dito muna po tayo dumako sa ating kaila Tito Sen and ito na po, expose kay Escudero. Duda ang ilang mambabatas. Balik tayo sa mga balita. Duda ang ilang mambabatas sa mata sa kapulungan ng Kongreso kung pwede pang buhayin ang na-archive na articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte kapag binawi ng Supreme Court ang pag-dismiss sa reklamo. Samantala, nilino naman ng isang mambabatas na hindi Senado ang nagbasura sa reklamo kundi ang kataas-taasang hukuman. Kaya, naobliga lamang ang mga senador na sumunod dito. Mian Corvera sa balita. Baligtarin man ng Korte Suprema ang ruling nito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, duda na ang mga opposition senators na mare-revive pa ang articles of impeachment na in-archive ng Senado. Ayon kay Senator Ping Lacson, sa proseso, isang senador ang maaaring maghain ng motion para buhayin ang articles of impeachment at ito ay pagdidebatihan sa plenaryo. Pero nakadepende pa rin ito sa magiging boto ng mayorya ng mga senador. Sa nangyari, at least, Senator Ping, may kita talaga natin. Iduduldul natin sa kanila ngayon yan. Sa pagboto nila, sobra na sila pag talagang Supreme Court decision yun, hindi nila sinunod yung Supreme Court decision. Ayun yung sinasabi nila nakaraan Supreme Court kasi, Supreme Court, wala tayong magagawa. Ngayon, pag nagsabi ang Supreme Court na nabaligtad ang decision, wala rin kayong magagawa. Kapag hindi nyo sinunod yan, yung malilinti ka na talaga po tayo yan. Aring botohan itong Miyerkules. 19 na mga mambabatas ang pumabor na ilagay sa archive ang reklamo habang 4 ang tumutol at nag-abstain si Lacson. Taliwas naman ang pananaw dito ni Senator Sherwin Gatchalian. Kung sakaling i-reverse ng Supreme Court ang unanimous ruling nito, maari pa rin anyang ito. Sa Section 30 anya ng rules ng Senado, maari magmosyon ang sino mang mambabatas at 5 boto lang ng senador ay pwede na ulit maikalendaryo sa order of business ang isang isyong inilagay na sa archive. Under our rules, pwedeng by a vote of 5 senators. Ewan ko naman sa'yo! Ewan ko sa'yo! What the fuck? Magkanya-kanya na tayo, Win! Pinagtanggol kita sa lahat-lahat. Pero hindi mo winin. Ay, nako, Win. Hala ko pa naman. Wala na. Ibabalik ang impeachment at ilalagay sa order of business. So, pwedeng ganun ang mechanism. The other mode is by a vote of majority, we can suspend the rules. And then when we suspend the rules, we can vote to bring back the articles of impeachment and put it back to the order of business. Umipensa naman si Gatchalian sa mga batikos na tila forthwith umano ang pagpatay ng Senado sa impeachment case. Ipinasa nito ang responsibilidad sa Supreme Court na siyang nagdeklarang unconstitutional ab initio at immediately executory ang desisyon sa articles of impeachment. Hindi pinatay ng Senate, pinatay ng Supreme Court. We have to make that... Nako, Win, wala na. Nawala na bilib ko sa'yo, men. Ano yan? Pinatay ng Supreme Court. So, wala na. Wala na. Alam mo, kaya nga hinati ang ating government para maraming opsyon ang mga taong bayan. Paano na yan kung mali ang Supreme Court? Sumusunod kayo sa mali. Sabi, hindi nagkakamali. Ano yan, Diyos? Hindi nagkakamali? Ang daming ang mali. Win, wala ka na, boy. Ewan ko sa'yo, Win. Sinayang mo sarili mo. That distinction. We have to make that distinction na it's the Supreme Court ruling that voided this articles of impeachment. So duty bound ang Senate. So walang choice ang Senado kung hindi sundan ang decision. Yung mali ka na kaagad doon, walang choice ang Senado kung hindi sundan. Marami ng instances na lumalaban ang Senado sa ibang branches of government dahil may sarili kayong isip, may sarili kayong pananaw, may sarili kayong branch of government. Hindi kayo dapat, hindi ko na sinasabing hindi nyo sundin yung Supreme Court. Pero meron kayo dapat sariling paninindigan. Diba? May sariling paninindigan, pero Win, wala kayong paninindigan. Ng Supreme Court. Kung hindi natin susundan yan, mas malala ang constitutional crisis. Bagamat sa 19 Congress na i-convene ang impeachment court, ang paniwala ng senador, pwede na itong ituloy sa 20th Congress.
And my position is the Senate is a continuing body insofar as the impeachment court is concerned. The discontinuance only refers to legislative matters. No? Hindi naman ang impeachment court is not a legislative matter. Pero naniniwala si Senator Rodante Marcoleta na wala ng pag-asa na magbabago pa ang desisyon. Nako, wala tayo. Di na natin pakinggan yan. Binara na ni Lacson yan eh. What the fuck? Wala yan. Binara ni Lacson. Mahinang klaseng nila lang. Diba? Binara ka ni Lacson eh. Oh, eto tayo, dito tayo. Sa ibang balita, nagpatutsyada si Senate President Francis Escudero kay Senate Minority Leader Vicente Soto III sa issue ng pagsuporta sa charter change. Balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Robert Maro. Yan, ang maganda dyan. Ayan na. Si Chis Escudero po, naginanakit. Bakit? Kasi si Tito Soto at si Lacson po nagsumbong sa Pangulo. Naginanakit. Babawian si Tito Soto at Lacson. Dumirekta eh. Masama ang pakiramdam ni Chis Escudero ngayon. Sobrang sama. Paano ba naman sinumbong ni Lacson eh. At ni Tito Soto, mga insertion. Nasaktan si Chis Escudero. Dumadali sa Tingnan mo Tingnan niyo po si Chis. Anong klaseng Senate President to? Hindi arapin talaga si Tito Soto. Dinadaan sa post. Ano yan? Kaduwagan yan, Chis. Dinadaan mo sa post. Napaka-unprofessional, men. Napaka-unprofessional. Robert. Sa tweet sa kanyang X account, sinabi ni Escudero. Ayan, sabi ni Chis, easy lang po. Kinampihan na nga po ninyo ang impeachment ng HOR at ni Speaker Martin. Maski, ito. Ayan po ang ano ni Chis. Ayan. Maski sabi ng SC unconstitutional. Ngayon naman po, kinakampihan din nyo ang tsa-tsa ng HOR at ni Speaker Romualdez. Napakakupal ni Chis Escudero. What the fuck? Ano ka ba naman, Chis Escudero? Ano ngayon kung kinampihan yung impeachment ni Romualdez at ni HOR? Dahil tama yon. Ikaw kinampihan mo mga demonyo. What the fuck? Ha? Ano ngayon kung kinampihan nila yon ni Tito Sen? Oh, ano ngayon kung kinampihan ni Tito Sen yon? At least kumampi si Tito Sen sa tama. Kumampi si Tito Sen at may paninindigan, hindi dumidila ng betlog nila Digong. Wala kang puso, hayop ka. Oh. Sabi mo yan sa plenaryo. Kala ko ba plenaryo. Sabi mo magdebate kayo ni Tito Sen. Diba? Huwag kang kumuha ng simpansya ng tao dahil nandidiri yung mga tao sa'yo. Anong masama sa tsa-tsa? Dapat talaga mag-tsa-tsa na eh. Diba? Charter change. Para maalis na talaga ang Senado eh. Kasi ano tayong mangyayari? Walang mangyayari dito. Kita mo, winawalang niya, taong bayan na. Taong bayan na, winawalang niya ng mga hayop, ng mga senador. Taong bayan na eh. Supreme Court, hindi mo na maasahan. Kailangan na natin ng charter change. Pero mo Supreme Court, naggumawa ng immunity para sa kanila? Ano yun? Kaya nga po tawan-tawa ko kay Cayetano eh. Tawan-tawa ko kay Cayetano. Kailangan po ba madali ma-impeach ang mga president, vice president? Masama po bang maging mahirap? Kung di ka ba naman tanga Cayetano eh. Ay ang impeachment, ginawa yan para panagutin ang makapangyarihan. Makapangyarihan tao, president, vice president.
Kasi nga, sobrang kapangyarihan nila, pero hindi dapat inaabuso. Pag inabuso nila, pwedeng mag-file ang taong bayan immediately ng impeachment. Hindi mo kailangan ang impeachment ay pahirapan mo. Kasi nga, makapangyarihan na ang kalaban mo. Nasa kanya lahat ng opsyon. Ngayon, kailangan hindi mahirap mag-file ng impeachment kung valid. Hindi mahirap. Kasi ang taong bayan po ang nangangailangan ng prosesong madali na yon. Taong bayan na magpapile sa tulong ng House of Representatives. Tapos itong hayop na Cayetano, gusto niya pahirapan pa. Dapa na ang taong bayan, padadapain pa ng hayop. What the fuck? Ganun po tayo binubobo netong alagad ni Chis Escudero. Hinihimay-himay pa ni Cayetano na pangbobo. Kailangan po ba, Senator Marcoleta, madali nating i-file ang tanga ka pala eh. Makapangyarihan na nga yun eh. Selected lang ang mai-impeach, mga makakapangyarihan. Diba? President, Vice President, Ombudsman, Justices. Mga makakapangyarihan yan. Ngayon, kung papahirapan mo pa, paano ma-impeach yan? Kawawang-kawawa yung taong bayan. Kung dadaanin mo pa sa mga proseso, kailangan nabasa lahat ng Congress. Putik, pag wala yung isang congressman, i-deny niya, ay, hindi ko nabasa yan. Magre-refile na naman next year. Paano makukuha ng taong bayan yung hustisya? Cayetano, ang dami mong binobobo eh. Ang dami mong binobobo dito eh. Parang sinasabi ng konstitusyon sa elaboration ng konstitusyon, kahit makapangyarihan ka, madali kang i-impeach. Yun eh. Di ba? Superpower ang ini-impeach. Lahat nasa kanya. Presidente siya. Leader ng buong bansa. Pero, madali ma-impeach. Yun ang twist nun eh. Hindi pwede yung makapangyarihan na, ang hirap pa i-impeach. Sino lugi? Sino lugi? Kaya nga ini-elaborate ng konstitusyon yan, ayaw niyong pakinggan yung mga legal luminaries na may akda niyan, inakda nila yan para lumabis man ang makapangyarihan, wala siyang magagawa dahil madali siyang i-impeach pag abusado. Hindi mo kailangan pahirapan ng isang ang taong bayan sa pag-i-impeach. Dahil kalaban nila makapangyarihan. Lahat ng opsyon nasa kanya. Tapos papahirapan mo ng impeach. Taka ka ba? What the fuck? Kaya nga sinisita natin ang Supreme Court. Bakit sila nag-ruling ng ganyan? Napahirapan mo ang ordinaryong taong bayan na nararamdaman niya na abusado ang opisyal na pinakamataas. Ano yun? Diba? Salat na nga yung taong bayan eh. Paano niya maaabot? Paano magiging level? Magle-level na nga lang sa katarungan, hindi pa makuha. Diba? Mga bobo tong mga to eh. Pero mo ini-explain ng may gawa ng konstitusyon bakit nila ginagawa na napakabilis i-impeach. Dahil nga, ang kalaban ng makapangyarihan ay ordinaryong mamamayan na pwedeng mag-file. Ngayon, ba't matatakot ka kung filean ka ng impeachment kung di ka kurakot? Ba't papahirapan mo? Binobobo mo kami kay Tano eh. What the fuck? Pero mo yung karapatan ng mamamayan na mabilis ma-impeach ang kurap, ang nagtaksil, ang nagbetray sa Pilipinas at sa taong bayan. Napakabilis i-impeach.
Papahirapan mo? Sino kawawa? Kayo ba? Taong bayan na naman kawawa. Diba? Kaya ikaw, Chis Escudero, lahat ng tao dito na may matitirong utak, boto kami dyan sa Chacha. Huwag mong pigilan yan. Huwag niyong pigilan ng charter change. Dahil ang konstitusyon natin, gulpi-gulpi ang mga mahihirap. Panahon na para magbago. Panahon na para lumebel-lebel naman kami. Panahon na para naman yung karapatan namin marinig naman. Hindi yung puro mayayaman na lang. Katulad yung nangyayari kay Sara Duterte. Oh, napapatakbo niya ng pera. Nasusulan niya ng pera ang sino-sino. Oh, pag may pera ka, ganyan. Diba? Pumapabor lahat. Paano kung ordinaryo mamamayan? Oh, diba lagi natin sinasabi ito, pag nagdakaw ka nga pagpapaliwanag ka na, nakakulong ka na. Diba? Magpapaliwanag ka na, nakakulong ka na pag mahirap ka. Oh, baka nga na-inquest ka na Hirap na hirap ka dahil wala kang pang piyansa pansamantala. Oh, ganun dito. Dahil hindi pabor sa mahirap ang konstitusyon. Kaya kailangan baguhin yan. Iakma natin at dapat napapanahon. Panahon na ng social media. Panahon na ng mabilis na impormasyon. Ang daming kailangan baguhin. Ang daming kailangan i-upgrade sa konstitusyon. Oh, ang dami sa mga opisyal, lalong-lalo na. Dapat ini-impeach na rin ng senador. Ha? Papalabasin nyo na naman. Mag-abang kayo, papalabasin na naman. May plano ang mga hayop na mga senador, papalabasin nila dyan. Naririnig po natin at may nagsabi sa atin, papalabasin nila na gusto na naman ni BBM mag-extend. Ayan na naman, papalabasin nila. Ayan na naman po ang gusto nilang palabasin. Ha? May plano na naman si Babalina. Papalabasin na naman na si Bongbong gusto mag-extend. Ayan na naman gagawin ni Babalina dyan. What the fuck? Diba? Ang bulok ng konstitusyon natin, tama your Filipina Face, bukod sa nakapattern nito sa USA, nakapattern pa sa USA. Nakapattern to sa USA. Tapos, bukod na nakapattern sa USA, ang dami pang hindi included dito. Pero mo, impeachment nga natin, nakapattern sa USA. Diba? Ayun yung pinagtalunan nila, 19 to 20, tatawid. Oh. Pero, dapat i-upgrade na yan. I-upgrade na natin. Ang dami ng kailangan ipasok dyan. Ang dami. Diba? Ang daming nangyayari sa ating mga mamayan na hindi akma na nakalagay sa konstitusyon. Oh. Luging-lugi ang mahirap. Luging-lugi po. Ayan, yung senador natin, kita nyo, inaabuso tayo. Inaabuso tayo. Kung ano-ano pinaggagawa nila. Nagpa-file sila para sa isang tao. Tama po ba yon? Hindi tama yun. Kaya kailangan magkaroon tayo ng bagong amyenda sa konstitusyon. Tapos pusang inang yan, amyenda natin si Robin Padilla pa. What the fuck? Isipin mo naman yon. Tingnan nyo naman po, nakakabobo na. Tingnan nyo po si Padilla po ang amyenda ng konstitusyon. Si Padilla rin po, si Robin Padilla rin po, ang sa Commission on Ethics. Kaputik. Paano natin mapapanagot yung mga senador na kurakot dyan?
Anong kinalaman ni Robin? Mangmang. Pagaling mo si BBM. No joke. Tingnan nyo naman, in-appoint na naman. Cheese, nasa tamang utak ka ba? Commission on Ethics, si Robin, anong gagawin yan? Paano mo papanagot ang mga senador na ano? Si Robin ang ano mo? Siya nga yung barumbado dyan. Ang nilalagay mo sa ethics, yung barumbado, ano ba naman Senate President to? What the fuck? Diba? Tama si Mami Twillier eh. Commission on Ethics, pwede pa. Diba? Putik sa sarili niya nga si Robin eh. Sa sarili niya nga wala siyang ethics eh. Bakit? Muslim kumakain ng baboy. Muslim nang lalaplap ng babae. Ginawa niyong perya yung Senado. Ginawang perya. Putik senador. Ginawang gluta session yung opisina niya. Cheese, baka nagkakamali ka, pwedeng commission on ethics. Gumawa ka na rin nun. Commission on ethics. O, diretso natin. Nagsagutan sina Senate President Chis Escudero at Senate Minority Leader Tito Soto sa usapin ng impeachment. Pinunan ni Escudero ang sinabi ni Soto na papabura niya pag-amyenda sa saligang batas kung panindigan ng Korte Suprema ang desisyon nitong ideklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang post, sinabi ni Escudero na tila kinakampihan ni Soto ang Kamara sabay gamit ng hashtag na The Senate is not your playground. Kapal ng mukha ni Cheese, no? The Senate is not your playground? Putik Cheese, hindi lang playground yung Senate. Circus. Perya. Kapal ng mukha ni Cheese, no? Hindi ko kinakampi. Alam naman natin eh, dapat na, ako talaga sasabihin ko kinakampi ako si Tito Sen. Bakit? Matino yung ginagawa eh. Tapos mag-aasang ka pa, the Senate is not your... Perya na yan, Cheese! Paglilinaw naman ni Soto, susuportahan niya lang ang charter change kung sa kabila ng apela ng Kamara ay ibabasura pa rin ng Korte Suprema ang impeachment case. Tama naman si Tito Sen dun eh. Ayan po talaga ang boses ng taong bayan. Bakit? Bakit kakampihan ni Tito Sen? Bakit po, sa tingin nyo? Wala na eh. Wala na eh. Ang ruling ng Korte Suprema against na sa taong bayan. Ang tanging opsyon na nakikita ni Tito Sen, baguhin na ang konstitusyon. Wala na po eh. Kaya nga sabi natin dito, pwede po yung mangyari. Bakit? Na transparent. Bakit? Mag-elect tayo ng mga tao sa pamamagitan ng isang eleksyon na mag-amyenda sa konstitusyon. Huwag po tayo kay Robin. Mag-elect tayo. Gumawa tayo ng isang eleksyon na boboto tayo ng mga tao ng mag-aamyenda sa konstitusyon. Magiging transparent po ito. Di ba? Dahil manggagaling sa botohan. Transparent yun. Kung sino yung mananalo, ikaw.
Kung 10 kayo ang mag-aamyenda sa konstitusyon. Di ba? Meron po tayong third party o gagawing constitutional assembly na etong mga to, mga binoto ng taong bayan, ilan man sila, 5 o 10, ang nakatutok sa amyenda ng konstitusyon. Iba't ibang sekta yon. Kung sino gusto nila ipanalo, ipanalo nila. Kung sino gusto nyo iboto, iboto nyo. Wala po tayong matatawag na bias dahil through election vote natin ginanap. Hindi through appointment. Diba? Kasi sisitayin nila yan kung appointed. Kung appointed yan, sisitayin nila yan. Gagawin po natin through election vote, pagbobotohan. Dahil pag voted, sisiraan nila yan. Unahan na natin, sisiraan nila yan. Ngayon, kung voted yan, maayos ang konstitusyon natin. Ayun na lang naiisip ni Tito Sen, bakit kamo? Wala na po ang Korte Suprema natin. Hindi na para sa taong bayan. Nakita nyo naman. Protect silang pa nila yung sarili nila. Takot silang ma-impeach. Bakit takot ka ma-impeach? Kung hindi ka naman kurakot. Bakit ililigtas mo yung sarili mo? Kung ginagawa mo naman, tama. Kaya po, dapat po talaga, sabi ko sa inyo, si Tito Sen dapat naging Senate President. Pero mo, napakaduwag ni Cheese, dadaanin mo sa post. Susulong daw niyang amyendahan ang Article 11 ng Saligang Batas o ang probisyon sa impeachment dahil imposible raw na matugunan ang lahat ng requirements sa desisyon ng Korte Suprema. Git pa ni Soto, ang konstitusyon ang kinakampihan niya. Tama. Tama po. Kasi pag hindi po natin inamyendahan yung Article 11, grabe po ginawa ng Korte Suprema na pinahihirapan po ang taong bayan. Kapag hindi nila binaligtad yon, wala na po tayo may impeach. At pag hindi nila binaligtad, na nililigtas nila yung sarili nila, kawawa po ang kinabukasan natin dito. Diba? Kawawa po ang kinabukasan natin. Bakit kamo? Wala na eh. Ano pang kinabukasan natin? Kung ang lahat ng desisyon ng Korte Suprema hindi impeachable. Hindi po impeachable. Nakasulat yun. Balikan nyo po yung video natin na in-upload kanina. Hindi na impeachable ang Korte Suprema sa mga desisyon nila. Ano po yan? Bakit takot na takot ang Korte Suprema? Habang buhay ba kayo nandyan? Di ba kayo namamatay? Tama yung sabi ni Tito Sen to rewrite Article 11 of the Constitution because the requirements written in the Supreme Court decision is impossible to meet. Wala akong kinampihan tulad nila. Ang kinakampihan ko ay konstitusyon. Tama. Ang hirap po ng bagong rules ng impeachment. Initiated pag-file mo. At bukod doon, kailangan may hearing. May hearing pa. Papakinggan mo pa kung bakit yun ang binoto ng iba't ibang congressman. Anong klase yan? Paglalamayan pa ng taong bayan. Anong klase kayo? Diba? Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Ayan po si Jiggy Manikad. Nagkalat ang mga tae. Patayin mo si BBM. No joke.